Buong mundo ang nagulat matapos magdeklara ng emergency martial law ang presidente ng South Korea bago maghating gabi. Ngunit ang mga kaganapan na yan, hindi pa nagtatapos dyan. Ating balikan ang mga naganap sa Seoul sa buong magdamag sa sentro ng balita ni Joy Salamatin. Inabandona na ni South Korean President Yoon Suk-yeol ang kanyang pagpapatupad ng martial law 6 na oras matapos niya itong i-anunsyo. Sinabi ni Yoon ang desisyon bago mag-alas 11 ng gabi nitong Martes. Mabilis na pinabarikadahan ng martial law commander ang paligid ng National Assembly Parliament. Ipinagbawal din nila ang anumang political activities sa National Assembly. Labis na ikinagulat ng mga residente ang hindi inaasahang anunsyo. Kaya naman agad silang tumungo sa lugar para magprotesta at ipakita ang hindi nila pagsuporta sa desisyon. Kasabay niyan ay nagmadali ring pumunta ang ilang mga miyembro ng opposition party para magsagawa ng pagpupulong hinggil sa issue. Sa video, makikita ang ilan na nag-over the bakod para lang makapasok sa loob ng gusali. Nagkaroon din ng girian sa pagitan ng mga militar at ilang sibilyan, pati na rin ang parliamentary members. Nagtrending din ang post na ito sa social media mula sa isang netizen kung saan makikita na tila nakikipagbuno ang news anchor turned politician na si Ann Guiriong sa ilang sundalo habang nagsasagawa sila ng protesta. Kaagad namang nagdesisyon ang National Assembly ng demand para i-lift ang martial law sa bansa kung saan pumabor ang nasa 190 over 300 na mambabatas sa pag-lift ng martial law ng bansa. Matapos nito ay agad na binawi ni South Korean President Yoon ang kanyang anunsyo kaninang 4:30 ng umaga. Bumalik na rin sa kani-kanilang istasyon ang mga sundalo na idineploy ng martial law commander. Samantala, patuloy naman ang panawagan ng mga residente ng accountability sa presidente. Joy Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.